Okay, let's continue our second video clip. Now we're going back to the other scripture that I've been prepared for you, okay? Let's go to our Psalm, okay? Sa ating Psalm, no? Psalm chapter 52, verse 8 to 12, no? Psalm chapter 52, verse, no? 52, nasa kalagay ko sa 5, okay? Alright, Psalm chapter 52, verse 8 to 12, okay? Psalm chapter 52, verse 8, no? So, sisipin mo nga naman yan, no? Sandali lang, no? Okay, may titig na sisilipin natin dito, okay? Okay, no? Alright, hindi pa naman yan, alright? So, dito tayo sa, bakit 52? Sandali, no? Yung 5 natin, tignan natin, parang siguro hindi tama pagkasulat ko, no? Pero tignan natin, no? Psalm 5, no? Psalm 5. Oh, Psalm 5 siguro to, okay? Alright. Kasi walang 12 doon sa kabila. Itong chinek natin kanina, no? Hindi 52, okay? 52 hanggang ano lang. Pero isasama natin yung kung sakasakali, no? Isama natin or dito talaga sa 5, okay? Sa 5 tayo, no? Sa Psalm chapter 5 verse 8 to 12, no? Psalm chapter 5 verse 8 to 12, okay? Etong sinasabi dito, no? Lead me, O Lord, in thy righteousness because of mine enemies. Make thy, no, way straight before my face, no? Verse 9, no? For there is no faithfulness in their mouth, no? Their inward part is very wickedness. Their throat is an open sepulchre, no? The platter with their tongue, okay? The platter with their tongue, okay? Verse 10, okay? Destroyed thou them, O God, let them fall by their own counsel, no? Cast them out in the multitude of their transgression, for they have rebelled against thee, okay? Verse 11, no? But let all those that put their trust in thee rejoice, let them ever shout for joy, no? Because thou defendest them, no? Let them also that love thy name by thy name be joyful in those, no? Last verse 12, okay? For thou Lord, no? For thou Lord will bless the righteous, no? With favor, with thou compass him as with a shield, okay? With the shield, okay? Lord, no? Lord, no? So, let me read in Tagalog version, okay? Sa ating mga awit o kanta, pahina 5, versikulo 8 hanggang 12, no? In Spanish, no? Salmo, no? Salmo kapitulo 5, versikulo 8 hanggang 12, okay? Sa Spanish, no? Sa Tagalog, mga awit o kanta, pahina 5, versikulo 8 hanggang 12. Patnubayan mo ako, O Panginoon, no? Sa iyong katuwiran dahil sa aking mga kaaway. Patagin mo ang iyong daan sa harapan ko, no? Versikulo 9, no? Sapagkat walang pagtatapat sa kanilang bibig, no? Ang kanilang kalooban ay tunay na kasamaan, ang kanilang lalamunan ay bukas na libingan, sila'y nanganunuya ng kanilang dila, okay? Versikulo 10, bigyan mong sala sila, O Diyos, ibuwal mo sila sa kanilang sariling mga payo, no? Palayasin mo sila sa karamihan at kanilang mga pagsalangsang, sapagkat sila'y naghihimagsik laban sa iyo, okay? So, kinakalaban ng Diyos, ibig sabihin, naghihimagsik, no? Kinakalaban ng Diyos, no? Sumasalungat, no? Versikulo 11, ngunit iyong pagalakin ang lahat ng nagsisip pagkanlong sa iyo. Pahiyawin mo nawa sila sa kagalakan, no? Magpakailanman, sapagkat iyong ipinagsasanggalang sila. Magagalak nawa rin sa iyo ang nagsisiibig ng iyong pangalan, okay? Versikulo 12, last versikulo, no? Sapagkat iyong, no, pagpapalain ang matuwid, O Panginoon, lilibiran mo siya ng paglingap na gaya ng isang kalasag, okay? Lilibiran gaya ng isang kalasag, okay? Now, let's go to the other scripture chapter and verse, no? Dito tayo sa Mikas, no? Kay Micah, no?
Sa pangalan na naman ng aking apo, okay? Si Micah, kasama ko lang kahapon, no? Nasa mall, nandun kami sa outlet, okay? Naggagala si Mrs., okay? Alright, sinama namin po para makatulong naman doon sa kanyang ina kasi po may kalawang baby na uli yung aking anak na babae, okay? So they need my guidance, no, as a father, no, and her mother, okay? Of course, I have to take care about Micah kay Mauricio Pereira, my little pastor, okay? Yan po ang aking binyag sa batang yun, okay? Siya naway paglaki, maging pastor, okay? Now, let me read in Micah chapter 7, verse 16 to 20, no? Micah chapter 7, verse 16 to 20, okay? Here is the message, no? The nation, no? The nation shall see and be confounded, no? At all their mights, no? They shall lay their hand upon their mouth, no? Their ears shall be deep, okay? Verse 17, they shall lick the dust like a serpent, no? They shall move out of their holes like worms, no, of the earth. They shall be afraid of the Lord our God, and shall fear because of thee, no? Verse 18, no? Who is a God like unto thee, that pardoneth iniquity and passeth by the transgression of the remnant, no, of his heritage, no? He retained not his anger forever, because he delighteth in mercy, okay? Verse 19, no? He will turn again, he will have compassion upon us, he will subdue our iniquities, and thou will cast all their sins into the depths of the sea, okay? Verse 20, no? Thou wilt perform, no, the truth to Jacob, no, and the mercy to Abraham, which thou hast sworn, no, unto our fathers from the days of old, no? From the days of old, okay? Yan ang sinasabi. Basahin natin sa Tagalog version, okay? Tagalog version, no? Mika sa pahina 7, versikulo 16 hanggang 20, in Spanish, no? Mikas, kapitulo 7, versikulo 16 hanggang 20, okay? Here is in Tagalog version, okay? Versikulo 16 hanggang 20, okay? Mikas pahina 7, versikulo 16 hanggang 20. Makikita sa mga bansa at mga papahiya sa buo nilang kapangyarihan. Kanilang ilalagay ang kanilang kamay sa kanilang bibig. Ang kanilang mga pakinig ay mabibingi, okay? Versikulo 7, sila'y magsisihimod sa alabok na parang ahas, no? Parang nagsisiusad na hayop sa lupa. Sila'y magsisilabas na nagsisipanginig mula sa kanilang mga kulungan. Sila'y magsisilapit na may takot sa Panginoon nating Diyos at mga tatakot dahil sa iyo, okay? Versikulo 18, sino ang Diyos na gaya mo, na nagpapatawad, no, ng kasamaan, okay? At nagpapalabas ng pagsalangsang ng nalabi sa kaniyang mana, no? Hindi niya pinipigil ang kaniyang galit, no, at magpakailanman, sapagkat siya'y nalulugod sa kagandahang loob, okay? Versikulo 19, siya'y muling magtataglay ng habag, no? Siya'y muling magtataglay ng habag sa atin. Kaniyang yayapakan ang ating kasamaan at kaniyang iahagis ang lahat nilang kasalanan sa mga kalaliman ng dagat, no? Versikulo 20, no? Iyong isasagawa ang katotohanan kay Jacob at ang kagandahang loob kay Abraham, na iyong sinumpa sa aming mga magulang mula sa araw ng una, okay? He swear, no? From the days of old, okay? Nung una, okay? Nung unang panahon, ibig sabihin, okay? Now, let's go to the other scripture chapter verse. Let's go to Matthew, no? Matthew chapter 6, verse 25 to 29. Matthew chapter 6, verse 25 to 29, okay? Here is the message, no? So, nandun po, may mga pangaral doon, no? Kung hindi magsisusunod, pero isipin nyo, ano man pagkakasala, may handa pa rin mapatawad, no? Alisin pa niya yung kasalanan kapag humingi ka ng kapatawaran sa kanya, no? Sasagipin ka pa rin niya, pilit ka pa rin niya sinasagip, ibig sabihin, okay? Inililigtas tayo, okay? Yan po ang ibig sabihin, okay? So, dito tayo sa Matthew chapter 6, verse 25 to 29, okay?
Therefore I say unto you, take no thought, no, for your life, what ye or you shall eat, or what ye or you shall drink, nor yet for your body, what ye or you shall put on. Is not the life more than meat, and the body more than raiment? Okay? Verse 26, behold the fowls of the air, no? For they sow not, no? Neither do they reap, nor gather into barns, yet your heavenly Father, no, feedeth them. Are ye or you not much better than they? Verse 27, no? Which of you by talking, no? Which of you by taking thought can add 1 cubit unto his stature, no? Verse 28, and why take ye or you thought for, no? Thought for the raiment, consider the lilies of the field, how they grow. They toil not, neither do they spin. Okay? Verse 29, and yet I say unto you, that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. Okay? Hindi nakaranas. Okay? Verse 10, no? Wherefore, if God so clothe the grass and the field, which today is tomorrow, no, it cast out into the oven, shall he not much more clothe you, o ye or you a little faith, no? Mga mahina, no? Lumampas pa pala tayo, naging 30 pa, okay? Yan ang sinasabi. Sama na natin yung 31. Total, nandun na tayo, no? Therefore, no, take no thought, saying what we shall eat, no, or what we shall drink, or we were with tall, no, we're with whole, no, ang sana, we're with whole, no, shall we be clothed, no, yan sinasabi, no. Diretso natin ang ganda sa ano, dadalaw na pala, no. Verse 32, for after all these things do the Gentiles seek, no, for your heavenly Father knoweth that ye or you have need of all these things. Kailangan daw natin lahat yan, no? But seek ye or you first the kingdom of God, no? And his righteousness, and all these things, no, shall be added unto you. Idaragdag sa atin, no? Verse 34, okay? Take therefore no thought for the morrow, no, shall take thought, no? For the things of itself, no, sufficient unto the days, no, in the evil thereof. Okay, in the evil thereof. Okay, basahin natin sa Tagalog, no. So nangyari, no, binasa natin Matthew chapter 6 verse 25 to 34. Okay, yan ang nangyari, no. Nagdiretso na, no. Alright, now let me read in Tagalog version. Okay, Mateo 6, versikulo 25 hanggang 34. Okay? Here is the message, no? Kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mga balisa, no? Kaya po hindi na nababalisa, no? Kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa, no? Sa inyong pamumuhay, kung ano baga ang inyong kakanin, kung ano ang inyong iinumin, kung anong inyong sana, no? Kaya sinasabi ko sa iyo, huwag kayong mga balisa sa inyong pamumuhay, no? Kung ano baga ang inyong kakanin, kung ano ang inyong iinumin, daramit o ano yung iinumin, no? Kahit ang inyong katawan, kung ano ang inyong daramitin. Hindi baga mas mahigit ang buhay kaysa sa mga pagkain o pananamit, no? Yan ang ibig sabihin, okay? Versikulo 26, masdan ninyo mga ibon sa langit, no, na hindi nangagahasik, na nagsisigapas, ni nagtitipon man sa mga bangan, at sila'y pinakakain ng inyong ama sa kalangitan. Hindi baga lalong higit ang halaga ninyo kaysa kanila? Mas mahalaga tayo kaysa mga hayop. Ibig sabihin, okay? Versikulo 27, at alin sa inyo ang pagkabalisa ay makapagdaragdag ng isang siko sa sukat ng kanyang buhay, no? Versikulo 28, no? At tungkol sa pananamit, bakit kayo mga babalisa? Wariin ninyo ang mga liryo sa parang kung paanong nagsisilaki, hindi nagpapagal, na nagsusulid man. Okay? Yan ang ibig sabihin, no? Versikulo 29, gayon may sinasabi ko sa inyo na kahit si Solomon man ay sa buong kaluwalhatian niya ay hindi nakapaggayak ng gaya ng isa sa mga ito, no? Hindi nakaranas, ibig sabihin, okay? Yung dinaranas natin sa panahon ni
ah, ni Solomon hindi siya nakaranas. Okay? Versikulo 30. Ngunit kung pinararamitan ng Diyos ganito ang damo sa parang na ngayon ay buhay at sa kinabukasan ay igagatong sa kalan, hindi baga lalong-lalo na kayong pinararamatan niya o kayong mga kaunti at kakunti ang mga pananampalataya, no? Kayong malilit at kaunti ang pananampalataya, no? Kaya huwag kayong mga balisa, no? Huwag kayong mga balisa na man, no, ang sabi ng anumang aming kakanin o anumang aming iinumin o anuman aming daramitin. Okay, nasira na kasi yung sulok nung no, kaya hindi ko mabasa ng ayos. Okay, nadurog po yung pinakadulo. Okay, kaya sabi dito, no, pananampalataya. Kaya huwag kayong, no, mga balisa na anuman ang magsabi ano ang aming kakanin o ano ang aming daramitin, no, o iinumin o ang aming daramitin. Okay, iinumin pa lang na una. Okay, versikulo 22, no, sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang, no, pinaghahanap ng mga hintil. Tayo yung mga hintil, no? Amerika hintil, Japan hintil, no, China, lahat ng malayo sa Israel hintil. Okay, kaya huwag tayong magbanal-banalan, magdinis-dinisan kung hindi magbalik loob tayo sa Panginoon Diyos, kasi natawag na tayo ng Diyos, no? Nung kumalat na yung mga apostoles, nag-iba-ibang lugar, nag-iba-ibang bansa, doon tayo naging napasama sa Panginoon Diyos, no? Naging Kristiyano tayo. Okay? Kaya sabi ko, sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pinaghahanap ng mga hintil, yamang talastas ng inyong Ama sa kalangitan, na kinakailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, no? Versikulo 33, no? Dapat hanapin muna ninyo ang kaniyang kaharian at kaniyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Okay? Versikulo 34, no? Kaya huwag ninyong ikabalisa sa araw ng bukas, sapagkat ang araw ng bukas ay mababalisa sa kaniyang sarili, sukat na sa karawan ang kaniyang kasamaan. Okay? Pag tayo nabalisa, natutuwa yung kabalisan, yung araw, no? Sinasabi, no? Basahin natin, no? Kaya't huwag ninyong ikabalisa ang sa araw ng bukas, no? Yung kung ano man mangyayari, huwag natin ikabalisa, huwag natin pag-alala, sapagkat ang araw ng bukas ay mababalisa ng kanya. Okay? Alright? Sa kaniyang sarili, sukat sa kaarawan ng kaniyang kasamaan. Okay? Yan ang nagbibigay ng kasamaan sa atin, yung kabalisaan, no? Yung nag-aalala, tataranta, tapos madadapa, nagmamadali. Ganun po nangyari, di po ba totoo? O pag nabalisa ka, natural, magmamadali ka, natataranta ka, no? Ano mangyayari sa'yo? Ma-aksidente ka, no? Kasi nawawala ka sa tamang isip mo, no? Na outbalance ang iyong pagkilos, paggawa, nawawala sa kilos para sa Diyos, no? Sa iyong sarili, no? Nagmamadali ka, nag-aapur ka, gusto mo bukas, kung ano bukas, nakita mo ngayon bukas, gusto mo meron ka na, parang gano'n ang ibig sabihin, no? Ano kakainin, no? Kung saan ako makakakuha ng pera, doon tayo nagkakaproblema. Okay? Doon tayo natutokso sa mga ganung bagay na dapat ipagkaloob natin sa Diyos at sasagutan niya. Okay? Okay, let me read this in Spanish. Okay? Okay, let me continue to read in Spanish, no? Mateo Kapitulo 5, versikulo 25 hanggang 34, no? Ponte acuerdo con tu adversario, no? Pronto, entre tanto, qui estas con él en el camino, no sea qui al adversario ti en trague al juez y el juez al alguacil, no? Y seas echado en la cárcel. Okay? Versikulo 27, no? Di cierto digo, no? Di cierto te digo que no saldrás di alili hasta aquí pagwes el último cuadrante. Okay? Versikulo 27, no? Uesteis que fue dicho no comentaras adulterio, no? Versikulo 28, no? Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, no? Codiciarla,
y adulterio con ella es su corazón, ¿ok? Versículo 29, ¿no? Por tanto, si tu ojo derecho ti es ocasión di caer, sácalo y échalo di ti, pues mejor ti es que si piedra uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno, ¿ok? Versículo 30, ¿no? Y si tu mano derecha ti es ocasión de caer, ¿no? Cortala y échala, dite, pues mejor ti es que si piedra uno de tus miembros y no que todos tu cuerpo se echado, ¿no? Teka muna, parang hindi yata tama ang binabasa natin, no? Sandali, no? Okay, 5 ang nabasa natin. Okay, 5, okay? 5 ang nabasa natin. Dali natin sa tama, no? Dali natin sa tama, okay? Alright? Okay, na-extra natin yung 5 sa Spanish, okay? But we're going to the Spanish on the right one, okay? That's okay, okay? So, tuloy na natin, no? Ito yung sinasabi, no? Y si tu mano derecha ti es ocasión di caer, cortala y echala di ti, pues mejor ti es que si piedra uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo se echado al infierno, ¿ok? Versículo 31, también fue dicho, ¿no? Tal cuera que repuede eso mujer de pecarta de divorcio, ¿no? Versículo 32, ¿no? Pero yo os digo que el que repudia es su mujer y a no ser por causa de fornicación hace que ella adultere, y el que sí casa con la repudia comete adulterio, no? So ang pinabasa sa atin yung sa mga pangangalo niya, okay, sa Spanish, okay? He put my eyes in Matthew chapter 5 regarding for the adultery, no? Sa pangangalo niya, no? Sa pakikisama sa hindi asawa, okay? Kasalanan, okay? Versículo 33, no? Además habías oído que pues dicho los antiguos ni perjuraras sino cumplieras, no? Al Señor tus juramentos. Versículo 34, pero yo os digo, no juréis en mi ninguna manera ni por el cielo, porque el trono de Dios, okay? So what he gave me on Spanish is not Matthew chapter 6, no? Verse 25, 20, 34, okay? What he gave me is regarding about the adultery, okay? Sa Matthew, okay? What he gave me is Matthew chapter 25, Matthew chapter 5, verse 25. Let me read in English, no? 25. Agree with thine adversary quickly, no, while thou art in the way with him, no, lest at any time the adversary deliver thee to the judge, and the judge deliver thee to the officer of thou be cast into prison, no? Verse 26. Verily I say unto thee, thou shalt by no means come out thence, no, till thou hast paid the uttermost parting, no? Verse 27, ye or you have heard that it was said by them of old time, no? Thou shalt not commit adultery, no? Verse 28, no? But I say unto you, that whosoever looketh a woman to lust after her heart, no, committed adultery with her already in his heart, no? Sa puso pa lang, sa isip pa lang, nagkasala na, okay? Yan ang ibig sabihin, no? Yan ang sinasabi ng ating Diyos sa salita sa Biblia, okay? Hindi mo pa ginagawa, iniisip mo pa lang, no, nang nagkasala ka na, ibig sabihin, okay? Verse 20, no? And if thy right eye open thee, no, pluck it out, no, and cast out it from thee, for it is profitable for thee that one of the members, no, should perish, and not that the whole body should be cast into hell, no? Hindi raw buong katawan mahawa, ibig sabihin, no? Verse 30, no? If thy right hand open thee, no, cut it off and cast it out from thee, for it is profitable for thee that one of thy members, no, should perish, and not that thy whole body should be cast
into hell, no? Verse 31, no? It hath been said, no, whosoever shall put away his wife, let him give her writing of a divorcement. Okay? This is what they practice on the America. In Philippines, it could not be, okay? Verse 32, but I say unto you, that whosoever shall put away his wife, saving for the cause of fornication, causeth her to commit adultery, and whosoever shall marry her, no, that is divorced, committed adultery, no? Verse 33, again, ye or you have heard that it hath been said by them of old time, no? Thou shalt not forswear thyself, but shall perform unto the Lord thine oaths. Okay? Verse 34, no? But I say unto you, swear not all, no? Neither by heaven, for it is God's throne, no? Yan ang sinasabi, okay? Yan ang sinasabi, right? Now, ituloy natin itong sa ating binasa kanina, no? Matthew chapter 6 verse 25, no? Matthew chapter 6 verse 25, no? Hanggang 34, okay? Alright? Alright, dito tayo, no? Matthew chapter 6 verse 25 hanggang 34, oh. Here is the message, no? Por tanto os digo, no os apienes por vuestra vida que habíes de comer o que habíes de beber, ni por vuestro cuerpo que habíes de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Okay? Yan ang sinasabi, no? Versículo 26. Mirad las aves del cielo que no siembran ni sigan ni recogen en graneros, no? Y vuestro Padre Celestial las alimenta, no? No veláis vosotros muchos más que ellas. Versículo 27, ¿no? Y quién de vosotros podrá por mucho que se apane añadir eso estatura un codo. Versículo 28, ¿no? Y por el vestido, porque os apanéis, considerad los lirios del campo, ¿okay? Como crecen, no trabajan ni hilyan, ¿no? Versículo 29, ¿no? Pero os digo que ni aun Solomón con toda su gloria sí visto así como uno de ellos, ¿okay? Versículo 30, ¿no? Y si la herbia del campo que hoy es y mañana sí hecha en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe, ¿no? Versículo 31, no es apiñéis pues diciendo que seremos, no comiremos o que beberemos o que vestiremos. Versículo 32, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Versículo 33, ¿no? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, ¿no? Os serán añadidas, ¿ok? Versículo 34, las versículos, ¿ok? Así que no os apienes por el día de mañana, porque el día de mañana traerá si a pan basta cada día su propio mal, okay? Yan ang sinasabi, alright? Now, let's go to sa ating paano nito, no? Sa ating Matthew na isa, okay? Ano ba yung binasa natin isa? 5. Basahin natin yung 5 sa Tagalog, okay? Kasi para marinig naman ng tao, kahit na nagtalon-talon, maririnig pa rin, no? Hindi pa rin natin pinawalan para sa mga Tagalugan, okay? Alam kong mababasa nila yun kung gusto nilang sundan, katulad ng nangyayari sa akin, okay? So, basahin natin yung Matthew chapter 5, no? Verse 25 hanggang sa Tagalog version, no? Kasi binasa natin ito sa English, sa Spanish dito sa kabila, no? Versikulo 25 hanggang 34, okay? Ang sabi rito sa Tagalog version, no?
doon sa Mateo pahina 5, versikulo 25 hanggang 34, kasi nabasa natin yung tungkol sa adultery, tungkol sa pangangalunya, okay? So, ibig sabihin, pinaalala ng Diyos sa araw na ito, isiningit pa rin sa mata ko, okay? So, basahin natin, no? Irigalo pa rin natin sa buo natin, no? Versikulo 5 hanggang Mateo pahina 5, versikulo 25, no? Makipagkasundo ka agad sa iyong kaalit, no? Parang iba na to, no? Teka muna. Okay, tuloy natin yung Matthew chapter 5, no? Verse 25 hanggang 34, okay? Ang sabi rito, makipagkasundo ka agad sa iyong kaalit samantalang ikaw kasama niya sa daan, baka ibigay ka ng kaalit mo sa hukom at ibigay ka ng hukom sa punong kawat at ipasok ka sa bilangguan. Versikulo 26, no? Katotohanan sinasabi ko sa inyo, hindi aalis doon ng anumang paraan hanggang sa hindi mo mapagbayaran ng kapuspusang beles. No? Versikulo 27, narinig ninyong sinasabi, no? Narinig ninyong sinabi, huwag kang mangangalunya, okay? Ibig sabihin, huwag kang mangangaliwa, okay? May asawa ka o wala, huwag kang mangangalunya, no? Versikulo 28, dadapat sinasabi ko sa inyo na ang bawat tumingin sa isang babae na taglay ang masamang hangad, yung baga pag nanasa, no, ay nagkakasala na sa pangangalunya sa kaniyang puso, no? Hindi pa nangyayari. Sa isip at puso walang kasalanan na sa mata ng Diyos, okay? Sa alam na ng Diyos na may kasalanan ka, no? Versikulo 29, at kung ang kanan mong mata ay makapagpapatisod sa iyo, ay dukutin mo na at itapo mo, sapagkat ang mapapakinabangan ka pa na walang isa sa mga sangkap ng iyong katawan, o huwag ang buong katawan ay mabulid sa impyerno, okay? So, wag na madamay, ibig sabihin, okay? No? Alisin mo, ibig sabihin, alisin mo, okay? Versikulo 30, no? At kung ang kanan mong kamay ay nakapagpapatisod sa iyo, ay putulin mo at iyong itapon, sapagkat may mapapakinabangan ka pa na mawala ang isa sa mga sangkap ng iyong katawan, at wag buong katawan mo ay mapasa impyerno. Versikulo 31, sinabi rin naman, ang sinumang lalaki na ihiwalay ang kanyang asawa ay bigyan niya siya ng kasulatan sa paghihiwalay. Ito yung ginagawa dito sa Amerika, yung divorce, okay? Sa Pilipinas, walang divorce, okay? Pero nangangalunya pa rin. Magsasama pa rin ng hindi legal sa mata ng Diyos, okay? Versikulo 32, dadapat sinabi ko sa inyo na ang sinumang lalaki na ihiwalay ang kanyang asawa liban lamang kung sa pakikiapid ng dahil ay siya ay ang kaniyang nagbibigay, no, kadahilanan sa pangangalunya, at ang sino mang mag-asawa sa kanyang kung naihiwalay na siya ay nagkakasala ng pangangalunya, okay? So, ibig sabihin, nakikisama ka pa rin, pangangalunya pa rin, no? Versikulo 33, bukod sa rito, inyong narinig na sinabi sa mga tao sa una, huwag kang manumnumpa ng di katotohanan, no? Hindi tutupdin mo sa Panginoon ang iyong mga sumpa, okay? Kundi tutupdin mo sa Panginoon ang iyong mga sumpa, no? Pagsisisiyan mo, ibig sabihin, no? Versikulo 34, no? Dadapat sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong ipanumpa ang anumang kahit ang langit, no? Sapagkat siyang luklukan ng Diyos, no? Huwag mong gamitin ang pangalan ng Diyos, ibig sabihin, okay? Huwag mong banggitin sa, naririnig ka ng Diyos, sabi mo, pero ikaw, ginagamit mo yung Diyos, no? Huwag mong gamitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan, ang ibig sabihin, okay? Now, let's go to our third video na tayo, okay? Third video, okay?